Isa sa mga madalas na ma-encounter natin na tanong kapag pinag-uusapan natin ang Advanced Excel ay kung dapat ba natin i-consider na matuto ng Visual Basic for Applications o VBA. Tara, alamin natin sa video na ito ang advantages at disadvantages ng paggamit nito. Before discussing the advantages and disadvantages of learning Excel VBA, conducting a self-assessment is indeed a wise approach. Itong assessment na ito ay makakatulong kung ang pag-aaral ba ng VBA ay angkop talaga para sa iyo. Una, gusto mo ba matuto ng VBA dahil na-reach mo na ang expert level and gusto mo i-upgrade pa ang skills mo sa paggamit ng Excel? Masasabi mong nasa expert level ka na kung ikaw ay bihasa na sa paggawa ng advanced tools gaya ng tracker, reports, at dashboard gamit ang advanced formulas and functions na hindi na masyado nagko-consume ng time sa paggawa nito. Gusto mo ba matuto ng VBA dahil gusto mo i-practice ang programming skills mo? Meron kang related background sa programming at marunong kang magbasa ng script o code. Kung ikay wala pa din idea sa pagsulat ng mga scripts, maaari mo pa din i-consider na matutunan si Excel VBA. Basta ang yung dedication at passion na matuto nito ay laging nandyan. Gusto mo ba matuto ng VBA dahil gusto mo i-automate ang mga tasks na ginagawa mo at naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo makagawa ng VBA script na kayang gawin lahat yung manual process ng ilang segundo o minuto lang pag in-automate na. Hindi lang madali gawin ito, pero again, kung lagi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mo makagawa ng mga VBA applications na magpapadali ng trabaho mo, siguradong magagawa mo ito. Ano nga ba ang mga bentahe ng paggamit ng Excel VBA? Una sa lahat, ginagamit ito para i-automate ang ating mga tasks sa Excel. Sa paggawa natin ng macro, kaya na natin i-perform ang ating mga repetitive tasks sa pag-click lamang ng button. Makakasigurado din tayo na meron consistency sa pag-execute ng mga task. Kung masyado madami ang yung process sa paggawa ng yung task sa paggamit ng VBA, makakasigurado tayo na walang ma-skip na process at ma-execute natin ang ating mga task ng mas maayos. At dahil fully automated na ang paggawa ng ating mga task, mas mapapabilis natin ang paggawa nito. Kung dati, umaabot ka ng iilang oras sa overall process mo, sa paggamit ng macro, maaaring magawa ang lahat ng process mo sa loob lamang ng iilang segundo o minuto. Ito ay siguradong makakapag-improve ng efficiency mo in day-to-day work processes. Ma-reduce mo na din ang need for manual intervention, lalo na sa mga mahaba at time-consuming task gaya ng paggawa ng report o ng dashboard. Pagdating naman sa quality aspect ng pag-execute ng task mo, basta executed properly yung macro, makakasigurado ka na laging tama ang result nito. Ma-eliminate natin ang lahat ng errors na gawa ng manual formula at data entry mo. Ang isa sa pinakamagandang bentahe ng paggamit ng VBA ay maaari mo maipasa ang iyong task sa iyong katrabaho na hindi ka matatakot na baka meron ma-skip na process. Basta maayos lang ang nakaset na macro mo, maaari mo itap ang iyong colleague para i-open na Excel file at i-click ang button ng iyong macro para mag-run ito. Ibig sabihin nito, kahit ang iyong colleague na hindi maalam sa paggamit ng Excel or walang idea sa work na ginagawa mo, masisigurado mo pa din na ma-execute ang task na ginagawa mo that day ng maayos at walang halong stress para sa katrabaho mo.
Maaari ka din gumawa ng mga user-defined functions na applicable lamang sa trabaho mo. Madaming advanced Excel functions na pwede natin i-utilize sa Excel, lalo kung ikaw ay gumagamit ng Microsoft 365 version. Ngunit kung meron kang specific calculations na gusto mo gamitin para mas maging accurate ang computations mo, ang paggamit ng VBA user-defined function ang magiging kasagutan mo. Now, pag-usapan naman natin ang mga disadvantages ng paggamit ng VBA. Una sa lahat, one must know how to program. Gaya ng ibang programming languages, kinakailangan mong matutunan ang programming structure nito. Para makasulat ng VBA scripts, kailangan maging familiar ka sa programming concepts, syntax, at mga object models na sa Office application na gagamitin mo. Ang traditional na paggamit ng Excel gaya ng paggamit ng iba't ibang functions ay madaling matututunan kumpara sa VBA na kailangan mong matutunan kung paano mag-interact ang mga objects, set properties, and call methods nito. Kailangan ng mga VBA developers natin na meron naka-install na MS Office application sa PC nila. Alam natin na ang Microsoft Office applications ay hindi libre o hindi open source gaya ng ibang programming languages natin. Hindi ka makakagawa ng isang VBA application kung wala kang Microsoft Office. Isa sa malaking issue na pwede mo ma-encounter sa paggamit ng Excel VBA ay compatibility issues with different Excel versions. Kadalasan, mayroong mga slight variation sa mga object models, event handlers, at built-in functions na pwede makaapekto sa behavior ng iyong macro. Yung mga older versions ay pwedeng may lack of certain features o kaya different syntax requirements na pwedeng mag-cause ng errors o di kaya unexpected outcomes kapag niran mo na ang macro mo sa bagong Excel releases. VBA macros can perform destructive actions na hindi na natin pwedeng balikan gaya ng pag-delete ng data o di kaya pag-format ng mga cells. This lack of undo feature ni VBA ay malaking risk na hindi mo na maibabalik ang nagawa mong pagkakamali. Especially sa mga complex scenarios kapag multiple operations na ang involved. Dahil dito, ang pag-debug ng mga errors can be challenging kasi ang error ay pwede mag-occur during the execution ng ating code. At hindi sa pag-enter pa lang ng code natin na pwedeng maging mahirap para ma-identify at ma-resolve ang problema ng mabilis. Sa mga mahaba at complex na scripts natin, madalas kahit tayo ang gumagawa ay nalilito pa din tayo, lalo kung hindi tayo gumagamit ng proper commenting. So make sure na kapag gumagawa tayo ng macro, maglalagay tayo ng comment. Kung ang original na gumawa ng macro ay umalis na sa company or department at ang naiwan na mag-continue nito ay hindi masyado familiar sa VBA, madalas ito ay nagiging malaking problem ng team. Kahit anong ganda ng tool natin kung hindi naman magagawa ng paraan para i-update siya, magiging stuck ang lahat sa naturang version. Maaari na din itong maging dahilan ng hindi pag-continue sa paggamit ng tool na ito. VBA has a steeper learning curve kumpara sa ating mga Excel features. At pinakahuli, kung ikaw ay looking for programming jobs, mas limited ang job opportunities nito unless sa mga other programming languages gaya ng C#, Python, at madami pang iba. As we explored the world of Excel VBA, it is clear that ito ay isang powerful tool na nag-offer ng significant benefits. Siguradong ang VBA ay makakapag-enhance ng ating productivity at kayang i-automate ang ating mga complex tasks. Kailangan pa din nito ng careful planning at execution para mas ma-maximize natin ang full potential nito. Tandaan na ang susi sa pagiging successful na paggawa ng VBA ay yung may kakayang i-maintain ito. Kaya maganda na samahan ito ng maayos na documentation at maayos na design para mas lalo makagawa ng mas robust na solution
that will streamline your workflow at ma-enhance pa ang kaalaman natin sa Excel. Kung ikaw ay bago pa lang dito or matagal nang gumagamit ng VBA, yung paglalim ng kaalaman mo dito pwedeng magbukas ng madaming possibilities sa Excel. Kinakailangan mo ng madaming practice at pasensya para makita at masalap lahat ng advantages ng VBA at masusing ingat para maiwasan ang mga disadvantages nito.